Posible raw maglabas ng testigo ang defense team kaugnay sa Oplan Romanov o banta umano sa buhay ng pamilya ni VP Sara. Ayon sa NBI, sinubukan nilang imbestigahan yan pero hindi naman daw sumipot ang bise nung ipinasabpina nila. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong update tungkol dito sa tinatawag na Oplan Romanov? Yes, Cheryl, natanong nga yan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dito sa testigo ngayong araw na si NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol nga na ano raw ba kung sino daw ba sa tingin niya yung tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na magpapapatay sa kanya under this tinatawag nilang Oplan Romanov. At kahit ilang ulit tanungin nga ito ni Senator Cayetano ay tumangging sumagot itong si Attorney Lotok dahil wala naman daw silang valid information kaugnay nito. Pakinggan po natin itong bahagi na yan ng paglilitis. Kung si Senator Judge Ping Lacson ang tatanungin, hindi raw niya suportado ang pagbubukas ng BIR box ni Vice President Sara Duterte at mister nitong si Attorney Mans Carpio. Nanindigan si Lacson na kailangan muna ng written authority ni Pangulong Bongbong Marcos alinsunod sa batas. Kumbaga, nasa palasyo raw ang bola kung bubuksan ang kahon. Tinanong tungkol dyan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Aniyang wala pa raw request ang Senado pero kapag meron na, re-reviewin ito ni PBBM. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan. Lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan. Idiniin ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa proseso ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi rin pinalampas ni Yusek Castro ang akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na ginagamit daw ang impeachment para harangin ang posibleng pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo sa 2028. Tila binak to you ng palasyo ang alkalde. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Ito pa, natanong din kanina ang palasyo tungkol sa sinasabing Operation Romanov. Ito yung tawag ng defense team ni VP Sara na umano'y death threat daw sa pamilya ng bise. Ang sagot naman ni Yusek Claire, throwback sa dati ng sinabi ni Mayor Baste. Ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulong Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Wala siyang konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats. Ang sinasabing Oplan Romanov, tinanong agad kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo sa defense team. May connection daw ba ang tinutukoy na Oplan Romanov na sinasabi ni Mayor Baste Duterte noong January 2024 at ang sinasabi ng defense team na Oplan Romanov na banta sa buhay umano ng pamilya ni VP Sara? Git ng defense, maglalabas sila ng witness kaugnay nito. Your Honor, at this point, it will depend on what will be established by the prosecution. The defense reserve its right to call or not call any witness. May relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Mayor Baste said, so I cannot comment on that, Your Honor. So hindi mo napanood yun? Hindi... No, Your Honor. Okay. And last question. What did you mean when you said that VP Sara's response was unconventional? Your Honor, the basic meaning of the word is, it will explain itself, Your Honor.
At Cheryl, balikan nga natin itong nangyari kanina sa paglilitis kung saan paulit-ulit nagtanong itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano dito nga sa umupong testigo ngayong araw na si NBI Regional Director Jeremy Lotoc kung saan tinatanong niya kung sino raw ba ang tingin ng NBI na tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na gustong magpapatay sa kanya at kanyang mga pamilya under this Oplan Romanov. At hindi nga yan masagot tumagot dyan ang NBI na si Lotoc dahil naman wala naman daw silang valid information kaugnay niya. Narito po ang bahaging yan ng paglilitis. Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. Sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information. Hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Cheryl, natanong nga rin ni Senator Judge Raffy Tulfo, ito nga si Atty. Lotoc, kung inimbestigahan ba ng NBI ito nga mga pagbabanta umano sa buhay ng biset ng kanyang pamilya. According to Atty. Lotoc, sinubukan naman daw nilang imbitahan sa kanilang ahensya, si VP Sara, noong December 2024 pero hindi nga dumalo ng bise. Pero base daw sa kanilang pagsisiyasat, nakita nila na meron daw 75 security personnel na inalis doon sa VP-SPG ni VP Sara at inilipat nga po sa Maynila due to peace and security concerns. Pero napag-alaman din naman ng NBI doon po base sa COA records na may nanatili naman na 335 na security personnel pa rin po sa bahagi ng VP-SPG ni VP Sara. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng paglilitis. Masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-imbestigat doon sa Presidente, dapat Yeah. imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo. Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Cheryl, sa mga oras nga na ito ay kasalukuyan pa rin nakasalang sa cross-examination ng depensa itong ang testigo na si Atty. Lotoc. Samantala, ngayong araw din po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa na magpasa sila ng kanilang mga komento dito nga po doon sa hiling ng prosecution panel na ipasabina o ipakuha yung ilang mga dokumento gaya nga po ng tax records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio, maging yung kanilang mga bank records at AMLAC records. Yan po muna ang latest. Balik sa Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.